Gabi ng Misteryo. Okay, mga kamisteryo. Try nating mag-UFO hunting. Ito ay para sa ating program, para sa ating episode na UFOs and aliens sa mundo ng tao. Ngayon, nasa isang building tayo sa Mandaluyong and ano nga na ngayon, past 2 a.m. around 2 a.m. Tatry natin tumingin sa kalawakan. Mag-sky watching tayo ngayon. Ngayon. Ito ay tatry natin na makakita ng anumang anomalous object sa kalawakan. Maulap siya. Ngayon na yan, June 5. So, June 5 na tayo ngayon. Okay. Walang ito yung mga ulap ngayon. Normally, ang mga UFOs, yung mga spaceships, mga galactic beings, they hide behind the clouds. Normally yun. And may pagkakataon na makikita na lang ninyo may lumalabas na liwanag sa mga ulap. Pero try natin dito kung meron. Tatry lang naman kung meron. Diba? Try natin dito. Yan. Okay. Ito. I-zoom out natin to. Itong nagbiblink na to, hindi to ano lang to. Yan, ano lang yan, sa isang building sa Mandaluyong area. Kasi di ba sa mga matataas sa mga building, naglalagay sila ng mga blinking lights to guide yung mga, kung may lumilipad man na mga night flying helicopters, gano'n. And of course, pati sa mga aeroplano. Saka guide na rin ng mga spaceship yan. Okay, so we are facing northeast. This is northeast area. Okay, ito clouds to, cloud formation. Kabila ay another cloud formation here. Ako, tumitingin-tingin ako sa mga clouds. Sometimes we can pick up some very interesting images. Sometimes we can see faces. Yung iba interpretation ng mga baka pareidolia lang, no? Yung combination of lights. Pero if you want to discern, discernment yan eh. If you want to understand ano yung meaning ng images, we can interpret it, di ba? Depende yan sa impression ninyo, sa anong nararamdaman ninyo. Ito wala akong maramdaman dito. Okay, let's see. Here. Ayan. Kaya natin ginagawa to because sa ibang bansa, especially in the US and in Europe, may mga recorded silang mga sightings ngayong 2026. Yan, di ba? Papakita ko sa inyo yung mga sightings na yan. Yung mga ibang kumalat na sa internet. Pero
Hindi na may kakaila, meron ding mga series of meteor showers. Sandali, may nakita ko rito. Ha? Tingnan nyo to ha. Nakita ko rito. Sandali. There you are, there you are. Yan, yan. Yan, 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 yan. Yan ay hindi UFO, yan ay aeroplano. Kasi yung direction niya, palapag na yata siya rito eh. Kaya mababa na siya. Yun ang direction ng airport. Yan. So, ano yan, flight path ng may aeroplano pababa at pa-take off ng airport sa NAIA. Kaya ano ba yung binabanggit natin kanina? May mga reported na mga meteor strikes sa iba't ibang lugar. Recently, mayroong nangyari dyan sa may sa may Bulkang Mayon sa Albay. May meteor strike na tumama sa gawing likuran and very visible after nung meteor strike, may lumipad pataas. May lumipad pataas. Ang iniisip ng iba yung parang spaceship. Or whatever it is. Pero very, very, ano siya, anomalous eh. Hindi dapat ganun, di ba? Kapag may meteor strike, dapat wala nang liwanag na aakyat, no? Aangat. Pero meron. Nakunan niya ng isang local TV, I think Afar TV, na-upload sa Afar TV sa YouTube. Yan yun, yan ayan. Pakita ko sa inyo, yan. Yan. Now, nung nakunan to, lumabas to sa international news, especially sa YouTube, na-feature sa News Nation sa YouTube. Na-interview nila si Dr. Avi Loeb, isa siyang astrophysicist, at pinatingin sa kanya yung anomalous object na yan na nag-shoot up kung saan bumagsak yung meteor shower. Kasi ang impression is UFO or maybe an alien ship. But for Professor Avi Loeb, hindi siya convinced na spaceship yun. Ito, pakita ko sa inyo yung sinabi niya, paliwanag yun ni Professor Avi Loeb. See you again. I want to bring up the footage again as you can walk us through what we're seeing here. What do you see in the video and what goes through your mind here? Thank you so much for having me, Natasha. We see a strike of a meteor, which is not at the volcano, but actually behind it. And then the light coming up is most likely the glint from a satellite reflecting sunlight. There are more than 10,000 communication satellites moving around the Earth, so it's not very unlikely to see such a thing. So you think that this is completely unrelated, that this is that light has nothing to do, it's not originating from the meteor or the meteorite, it is literally an unrelated satellite that is reflecting light? Right. Oh. So yan yung paliwanag niya. Kayo, sa palagay ninyo, UFO ba yun? Spaceship ba yun? Yung nag-shoot up na yun from Mayon volcano area. I-comment nyo sa baba sa ating YouTube video na to, sa ating video. Alright, so let's go back here. So may mga clouds tayo. May mga clouds tayo dito. Nangapit yung kamay ko eh. Okay. Hindi tayo gumagamit ito ng high-tech na telescope, no? This is not a telescope. This is a vlogging camera, Osmo. Osmo 3 pa nga ito eh. Hindi pa ito yung bagong Osmo 4. Osmo Pocket 3.
Pero okay na rin siya. Ayan, pag may focus mo yung okay din ang ano niya, no? Malakas din ang focusing niya, no? Yung gimbal. Panawagan natin sa mga galactic beings kung nakikinig man kayo. Maybe you can show up. Magpakita naman kayo rito sa direction ng aking camera. Para mahagip naman ng aking camera yung mga liwanag ng mga spaceship. Ano na naman, lambing lang naman natin kung gusto niya magpakita. May nagtatanong sa akin dati, may nagsabi na di ba sila meron kayong communication with the galactic beings? Yes, actually meron naman. Until now naman meron, pero hindi ganun ka-frequent yung communication ko. Kung hindi naman masyadong important yung messages or situation, na hindi. Although, pag very strong yung kanilang message, nagpapakita sila in my dreams. Recently, meron na akong dreams with them. I don't know if it's an astral or a dream, pero nagising ako in dreams so naging lucid ako. And I realized na nandun nga ako, maybe it's in another dimension kasi pinakita sa akin may mga spaceships above Metro Manila. Above Metro Manila yan. Interpretation ko naman is maybe hindi siya sa physical Metro Manila, hindi siya sa physical reality. Yung counterpart ng physical, which is maybe the astral reality, yun. So they are now present in the astral reality of Metro Manila. Yun ang pinakita sa akin. So, pinakita sa akin may mga spaceships, lumilipad sa mga clouds, paroon parito, mayroong iba-ibang klaseng spaceship. Alam niyo, kung nanonood kayo ng mga Star Wars, Star Trek, parang ganun para bang nasa isa na tayong civilization na we can see them around, that we can see them flying around, nag-hover sila above our houses, our buildings. And hindi lang disc shape, hindi na siyang mga rounded shape ng mga ships, but also kung napanood nyo yung pelikula ng John Carter, yung ship doon ng mga beings, parang ganon, yung elongated ships. Ayun. So, I think the message na nakuha ko dun sa pinakita sa akin sa dreamlike state na yun, or vision. Yes, we are here. We are already here. Sa inyong atmosphere, we are flying. We are here. You cannot see us physically, but if we shift our consciousness to higher vibrations, maybe we can perceive their presence. Kasi ito yung binabanggit natin, no? If you want to see them, kasi we ourselves are in the physical realm. They are not in the physical realm. They are in the non-physical realm. So, kung gusto natin sila makita, we have to change our consciousness, yung ating vibration, yung ating frequency, para mag-shift tayo sa non-physical realm. Yun. So, parang ano rin yan, parang kapag gusto natin makita ng mga gumagalang kaluluwa or spirits, we cannot see them physically. Nobody can see them physically. Yung mga clairvoyant, they can see them, akala nila ay physical, pero hindi. Masyado kasing clear yung vision nila. So meaning,
they can see them in another reality, in another dimension. Yun. Although, ngayon nagkakaroon na nga ng overlapping of dimensions of realities. Nag-overlap natin physical reality to non-physical reality. So, mas madali natin silang makita with our eyes. Pero most of us can see them in our mind. Our mind's eye. Meron kasing mata yung ating mind, which we can use to see other realities. Yon. Yung ganyang paliwanag yan, natutuhan ko yan kay Sir Jimmy Licauco. Alam nyo, Sir Jimmy Licauco, mentor natin yan, nung siya'y buhay pa. And, ganyan, mga discussion nyo rin sa kanyang program dati. Kanyang program na Inner Mind on Radio. Okay, let's go back to our UFO hunting. To cloud to eh. Pero, very interesting yung shape ng cloud. Wow. Alam po ninyo, kung titinan yung mga clouds, ang ganda panoorin yung mga clouds eh, yung cloud formation. Iba-ibang mga cloud formation. In fact, yung mga sinaunang mga civilization, if they want to communicate with higher beings, and higher beings communicate with them through cloud formation. So, doon nakukuha, doon na-interpret ng mga seers, ng mga oracles, ng mga psychics ngayon, tawag natin sa mga psychic ngayon, yung messages from the higher beings through cloud formation. Ito, anong formation to? Looks like I don't know, a face. Okay, ito. Wala akong makitang light. Pwede bang magbukas kayo ng ilaw dyan sa taas? Baka pwede lang naman. It's just a request. Diba? Okay itong cloud formation na ito sa baba. Para siyang dinosaur. Yung sa taas niya, wala, hindi ko alam kung anong klase. Kayo, baka may nakikita kayo. Kaya ngayon nakalagay dyan eh, may UFO ba? Sagutin yung tanong na yun. Tingnan nyo rin itong nakikita ko rito. Baka meron kayong makagilap. Gamitan nyo rin ang inyong clairvoyant ability. Baka makita nyo sila. Ito itong area na ito. Diyan na yung Guadalupe Bridge. Bandang ano na yan. Makati. Ito yung bandang EDSA Pioneer. Yan, Pioneer. At dito na rin sa bandang ito ay Ortigas area na yan. Okay. Alam, tama yung binabanggit ni Brother Bunga. Para sa ghost hunting, tiyagaan din para makakita ka using instruments or camera. Ganito rin sa UFO hunting, magtiyaga ka rin maghintay. Hindi ganun kadali. Kaya mga dyan na may mga for content purposes only na gumagawa sila ng fake images. Mali yun. Hindi dapat pinapanood yung ganun. Panluloko yun sa tao. Okay, ito yung Metro Manila ngayon. Yung oras na ba? Sa oras ko dito ay 2:40
2:40 a.m. Wala pa akong nakikita. Parang steady ngayon yung mga clouds. Pero itong clouds na to, parang parang dikit-dikit na sila. Ayan. I wish na makita ko ulit mga nakita ko dati. When I was in Malabon, along MacArthur Highway, may nakita akong malaking ship hovering sa taas lang ng electric post. Hindi yung ordinary na, hindi yung mas mababang electric post ng Meralco. Yung mas mataas pa, yung may mga high tension, mga mas malalakas na voltahe ng kuryente. Mas matatayog yung poste na yun. And above that, meron nag-hover na shadow na circular. Akala ko noon, and totoo, way back 1990s. Kaya ako nandun, I was waiting for my sister na galing sa school sa Valenzuela. Alam, may school naman dyan sa may Fatima. Then I was looking up. When I look up, pinakita kong rounded shape na shadow hovering just above the high tension wire post. Tinitingnan ko yung mga katabi kong mga tao kasi meron yung mga naghihintay ng mga sasakay sa jeep along MacArthur Highway. Kung nakikita nila, nakikita ko, hindi sila aware. Hindi sila nakatingala. Ako lang nakatingala. I don't know kung anong iniisip nila, ba't ako nakatingala. Ayaw ko naman sabihin sa kanila na mayroon ako nakikita. Baka sabihin pa, baliw ako. And, ayun, tinitingnan ko. Then, nakarinig ako ng, parang soft lang na hum, parang humming sound. Then after that, umikot, hindi siya nag-switch on ng light, yung rounded shape na shadow. Malaki, napakalaki niya. Gaano ba parang ang laki ng sukat pero rounded siya. So, dali, meron ako nakita rito. May lumilipad dito. Ayun. Dali. Ayun. Dali, ha? Tingnan natin ito. Ayun, agip ko. Yun. I think aeroplano yan. Masyadong mababa. Aeroplano yan. Hanggang doon na lang yan. Nawala na. Okay, tuloy natin yung kwento ko doon. So, nakita ko yung nag-hover na yun. Umikot siya. Then, all of a sudden, bigla na siyang shoot. Alam niyo yung mabilis lang na parang gumanon lang. Wala na. Nagpakita lang, wala na. Bigla siya nawala. Wala siyang light. Pero shadow lang siya. Shadow, rounded shape na napakalaking ship. Yan. Yun yung experience ko. Pero, yung aking mother naman, si Nanay Carmen, meron siya na-experience din. Naglalaba siya sa labas ng bahay namin sa baba. Doon sa apartment. Diyan din sa Malabon area. Nagtataka siya bakit may lumilipad na rounded, maliit lang na rounded object, rounded shape. Just kasing taas lang ng bubong ng bahay. Akala nga niya may nagpapalipad ng laruan. Alam mo yung drone. 1990s, hindi pa naman usang drone di ba? Wala pa yun. Siguro gumagamit lang ng mga military lang. Pero, imposible Umakyat siya kasi nasa second floor ako ng apartment. Sabi niya, alam mo anak, may nakita ako.
Akala ko naman baka mayroon na naglalaro sa kapitbahay natin, nagpapalipad ng iba-ibang kulay ng ilaw. Sabi ko, ano itsura? Rounded siya, no? Pabilog ng ilaw sa ilalim, iba-ibang kulay. Sabi ko, naku, Nay, parang may nakita na yan. Nagpakita yata sa inyo yung mga beings, ha? Hindi ko na maalam yun, eh. Sabi, akala ko laruan lang, eh. Tapos bigla siyang nawala, sabi niya. Nung sinusundan ko ng tingin, sabi niya, pagka dating doon sa dulo nung roof, yung bubong sa pinakadulo ng apartment, kasi ilang door kasi yung apartment doon. I think nasa, I don't know kung 10 doors ba yun? Sa pinakadulo, bigla raw nawala. Ang swerte mo naman, nanay, sabi ko. Nakakita pala kayo ng UFO, close encounter yun, ha? Sabi ko gano'n. Pero ang galing, ha? May nakita siyang gano'n. Siyempre, nanay ko yun, paniniwalaan ko yun, di ba? Di ba? Saka during that time, 1990s, wala namang magpapalipad ng mga drone, eh. Hindi pa uso mga drone noon. Ngayon na lang. Sabi ko nga, baka may drone lang noon, mga military people lang. Another one. May nakita rin akong isa pa. Okay, i-share ko na rin sa inyo habang tayo nag-UFO hunting dito ngayon. Nag-sky watching tayo. Doon din sa Malabon area. I don't know kung sila ay nagpaparamdam sa akin that I have to look outside and tumingala sa window. At pagtingala ako sa window sa bandang north side, may paparating na triangular shape na object, malaki. Wala kang marinig, kasi actually mababa siya, wala akong marinig na sound. Nauso pa naman dati yung tinatawag na sightings sa mga black triangles. Sandali, may nakita ko rito, sandali. Dali lang, ha, may nakita ko. Ano to. Aeroplano rin to. Baba rin ang lipad, oh. Nag-aalay na yata siya sa runway. Yan. Palanding yata to. Palanding to. Sandali. Nakita niyo ba yung ilaw niya? May ilaw. May ilaw siya. Sorry naman, hindi ganun kalakas ang camera ko. Ayan. May ilaw. Aeroplano yan. Okay, so going back to that triangular shape na object. Abay dumaan sa ibabaw ng bubong ng bahay namin sa Malabon. Ni wala akong marinig na huni o tunog ng makina. Di ba kapag ganun kalapit na yung aeroplano, dapat dinig mo na yung malakas na sound, di ba? Yung supersonic sound. Wala. During that time, sa mga research ko, uso na noon yung sightings ng mga black triangle. Yung mga lumilipad na triangular shape na black. I don't know kung yun yung ngayon na stealth plane. Pero di ba kapag plane yun, dapat malakas yung sound. Wala akong marinig na sound. Promise. Wala. Kung stealth bomber yun, dapat meron din pa rin sound, di ba? Kung gawa ng tao. Wala talaga. No sound at all. Wala. Hinabol ko pa nga yun kasi nung paglagpas sa bubong ng bahay namin, siyempre sa kabila may bintana. Hinabol ko sa kabilang bintana sa southern area. Kita ko talaga yung hugis triangulo na black ship
black spaceship, I don't know, or black plane. Pero pinagtataka ko lang, kung aeroplano yun, dapat malakas yung sound. Dapat dinig mo yung supersonic sound niya eh. Hindi. Wala rin siyang light. No light. Kasi kung aeroplano, dapat may light, di ba? Wala. Unless na talagang hindi lang minuksan yung light. Okay. Nasaan na tayo? Uy, nawala na yung mga ulap ah. Ano to? Ba't ganyan? Ulap pa rin ba yan? Oo nga, ulap pa rin yan. Tapos walang taas. Wala. Pero liwanag sa tuktok ah. Oo. Yeah. May mga ulap pa rin dito. Yan yung mga ulap. Parang hindi tayo pinagbigyan tonight. Walang from time to time gagawin natin to para maka-capture tayo ng objects. Sikapin din natin tumingala, ano? At kapag meron ka nakitang kakaiba, kunan nyo ng video. Hindi lang picture, video, mas mainam. Ngayon, malalakas na yung mga smartphone. Makaka-capture niya. Alright? So, sa ating mga kamisteryo, maraming salamat. Almost 3 o'clock a.m. na. Huwag niyong kaliligtaan na this Saturday yung ating discussion sa Gabi ng Misteryo. UFO at aliens sa mundo ng tao. Ayan. Yung mga UFO sa ating kalangitan. Ayan. I-feature natin dyan yung mga documented ng mga UFO sightings. And of course, yung full disclosure ng Pentagon, ng Department of War ng US, yung may tinatago nila mga UFO sightings sa buong mundo. Alright? So, sa ating mga kamisteryo, maraming salamat. Abangan ninyo. May liwanag dito. Pero parang aeroplano ulit ito. Ay, nakikita ko. Ay. Ayun. Aeroplano yan. Palanding uli yan. Palanding. Ayan. Palanding uli yan. Ayan. So, this coming Saturday, pag-usapan natin tungkol sa mga UFO and alien. And we have some guests na magbibigay din ng kanilang mga inputs, ng kanilang observation sa mga kaganapang ito sa ating kapaligiran. Alright. Alas 10 sa gabi, sa Gabi ng Misteryo sa DCRH. Walang absent. See you all. Salamat. Ingat po tayong lahat. Nila isa pambasada. Ako meron. Wala. Awan. Okay. See you. Dahil sa gabing ito, may kwento kang abangan. Ito ang gabi ng misteryo, kasama si Ray Sibayan sa radyo at TV. Katotohanan ay bubuksan, lihim ng kadiliman, ating tutuklasin. Ng takot ating alamin. Gabi ng Misteryo.